ngayon magawa ng box kite. So, ngayon, dito tayo ngayon magawa ng box kite. Ayan ang ating nagawa na. So, sukat natin para sakto yung sukat dito sa kabila at dito sa kabila. So, ayan. Wala mapansin nyo, may mga sobrang mga ganito na tali kasi nga mamaya makikita nyo kung ano ang gamit nyan. May gamit nyan. Gagawa pa tayo ng isa nito. Pakita ko mamaya sa inyo kung makagawa na tayo. Para pag-assemble na lang. So as you can see, mga parikoy, kingkoy kolokoy, mga kasaranggula, nakagawa na tayo ng dalawa. Ito, dalawa. Kaya ang atin naman ngayon gagawin ay i-assemble ang dalawang ito. So mga parikoy, stay tuned sa mga masusunod pa natin video para makita nyo kung paano i-assemble itong ating gagawing box kite. Let's get it on. So, mga parikoy, kingkoy, kolokoy, kasaranggula, itong apat na to at itong apat na to ay ganito ang mangyayari niyan. Itong apat dito yan, isa, dalawa, tatlo, apat dyan. Ito naman apat, isa, dalawa, tatlo, apat dito yan. So tara, gawin na natin ito. Yan o.
paggawa ng box kahit mga pare ko kailangan nito ay tiyaga lang, tiyaga, hindi daga tiyaga. Ayan o, na siya. Update ko mamaya kayo pag malagyan na dito ha. Dito na yung ating nagawa mga kasaranggola, mga parikoy kingkoy. Ayan o, ganito kahirap ang paggawa nito kasi kailangan nating i-balance mamaya. I-balance natin yan. Lagyan natin dito sa taas mamaya. I-update ko na lang kayo mamaya. Yung sinabi ko kasi kanyo kaninang ano ang purpose ng mahabang tali nito, bakit hindi natin pinutol kanina. Kasi nga sa kadahilan ng ayan o, ganito kahirap ang gagawin natin. Kaya kailangan ganito maipatayo natin at kailangan din masukat ng maayos para sakto yung sukat lahat ng bawat stick at taas, lapad, para nasa timbang yung lipad ng ating saranggola. So ayan o, ganyan kahirap ang pagtali nito. Ayan o, pati yung ating kamay na isasali na sa pagtali. Yan kahirap yan. Kaya sa mga bata dyan, mag-aral kayo ng mabuti kasi hindi madali ang paggawa ng saranggola. Napakahirap. Ayan o, yung pawis natin, nakikita nyo ba? Ang dami na ng pawis natin kasi ang hirap gawin nito. Tapos ibibinta lang natin to sa budget mill. Kasi naman, yung mga nagsasaranggola, hindi naman yun mga nagtatrabaho sa bangko, kaya empleyado sa malalaking kumpanya. Mga bata yun, kaya kailangan budget mill lang yung ating pagbinta ng ating saranggola. Entiendes? Pero shout out pa din sa ating mga buyers dyan na nagchat minsan na name your price, kasi alam nilang hindi madali ang paggawa ng saranggola. Salamat sa mga support, sa mga mahihilig sa saranggola tuwing summer. Kasi naman iba talaga yung nagsasaranggola yung anak mo kaysa sa cellphone lang ng cellphone sa bahay. Ha? Iba din ang experience. Ayan, nakikita nyo kung gaano kahirap itong ginagawa natin. Hay. Kailangan lahat nasa tamang sukat. Gawa ng saranggola masakit sa likod. Mainit, magpapalipad na kailangan kasi i-test fly pa to para siguradong maganda yung lipad pag deliver natin dun sa may-ari. Kaya pag na-pick up na ng may-ari, pero ako karamihan ng bumibili sa akin, hinahatid ko. Para ano ba, yung kompleto serbisyo, sinasabi natin. Yan. Mamahihilig mo saranggola tuwing summer. Shout out sa inyo at mag-PM lang kayo sa atin page, sa ating main account sa Facebook, Martin Alegria. Ilagay ko dyan sa ating video para gusto nyo akong makontak, pag-usapan ng magandang presyo yung ginagawang mga saranggola.
pwede kayong tumawag, mag-PM sa atin. Tapos mapag-usapan kung anong saranggula yung gusto nyong ipagawa. Kung gaano kahirap. Pero okay lang, kaya carry lang kasi ginagawa naman natin to kasi nga may mga anak tayo, kahit anong mga sideline gagawin natin para sa ating pamilya. Basta importante yung marangal. Doon tayo sa legal, wag tayo sa mga illegal. Bad yun. Ha? Kahit mahirap basta legal, alam mong walang kaba. Yung hanap buhay, walang kaba, sabi pa. Marami tayong ginagawa. Gumagawa din tayo ng mga cage ng aso, pusa, manok, kalapati, ibon. Nag-wielding din tayo. Sa mga gusto mong pa-wielding, buwan ng kalusugarang-gula, pwede kayong mag-PM sa inilagay kong Facebook account dyan sa screen. So update ko yung mamaya pag malagyan na natin dito sa taas itong ating ginagawang saranggula. Ay. So ayan, dito na. Moment of truth. Ito na yung ating gagawin ngayon. Ganito siya mga kasaranggola. Ganito siya kahirap. Pero kailangan kasi bayad naman to. Yung buyer nito, nagpagawa nito, nag-PM sa atin. Madali siyang kausap. Sabi ko na kailangan ko ng down payment na 50% presyo ng saranggula. Ay wala na siya tanong-tanong na marami pang tanong. Basta nagsinda lang siya kaagad ng amount 50% sa pinag-usapan namin na presyo dito sa ginagawang saranggula. Yun yung mga taong legit kausap, hindi maraming puro tanong tapos sa huli sasabihin ay sa sunod na lang, pas lang, pero daming kwento. Hindi maganda yung ganun kasi marami tayong ginagawa, medyo busy tao din tayo, kaya sa mga nag-i-inquire, kung gustong magpagawa, sabihin na kaagad na magpapagawa talaga. Kasi minsan gusto lang siguro may kausap, wala lang magawa sa buhay, kaya chat ng chat. Yan ayan, ganyan kahirap yung ating ginagawa. Kaya salamat sa mga nakaka-appreciate sa ating ginagawang saranggula. Gaano to kahirap gawin. Kwento ko lang pala sa inyo, guys, sumali tayo last year sa saranggula competition dito sa Samar, sa Ibabaw Festival. Alam mo yung mga nangyari sa Ibabaw Festival na yun? Yung mga nanalo ay yung mga masasabi nating napakasimpleng saranggula lang. Hindi ko naman discriminate yung nanalo pero para sa akin maraming sumali doon na magaganda ang saranggula at ang hihirap nila gawin, mahirap gawin yung mga hindi nanalo. Pero yung nanalo, yung imagine guys, yung sinasabi dito sa aming parang flat lang na saranggula na parang mahaba, na parang pagano'n lang, tapos dito yung ulo sa taas, na parang sinasabi dito sa aming trotoalya o kaya isnik, ganun. Yung pahaba lang na saranggula, yun lang. Yung may buntot lang, tapos may ulo, yun, ganun. Yun yung nanalo. Pero yung gumawa ng octopus, abay, maniwala kayo sa hindi, talo. Ang hirap gawin ng octopus.
Tapos guys, yung ginawa kong palang saranggola sa competition na yun, ganito din. Pero maraming box. Nasa ano yata na box yun? 6 o 7 box magkakatabi. Pero wala, hindi nanalo. Alam mo nyo anong nakuha ko? Consolation prize. Yung masama pa doon kasi yung ibang mga bata na sumali doon hindi na nakakuha ng hindi na nakakuha ng consolation prize. Dapat sa mga ganyan na mga competition, share ko lang hindi naman sana kayo. Ako na controversial ako nagagalit. Share ko lang para sa mga organizer. Dapat may limit. Tapos wag nang papasukin yung iba. Kung may limit kayo na 10 lang yung mabibigyan ng consolation prize, edi ang pasalihin 15 lang. Kasi 15 or 13 or 15 na mga kalahok lang. Kasi yung tatlo mananalo ng champion, first, second. Tapos yung 10, yun yung makakakuha ng consolation prize. Kasi last year, yung ibang mga bata nagsumbong sa akin, kinausap ako, kuya, bakit daw kami hindi nakakuha ng consolation prize? Kayo nakakuha kayo. Sabi ko, hindi ko alam kung bakit kasi hindi naman ako organizer. Isa rin akong kalahok sa patimpalak na yun na saranggola kite competition, summer kite competition. Kaya wala akong magagawa dun. Hindi ako organizer Check ko lang. So yun, ngayon nga guys, ito yung nakikita nyo. Medyo na bubuo na yung ating ginagawang saranggola. So update ko kayo mamaya ulit. Ayan. So, ituturo ko sa inyo paano to mabalance, magagawang mangyayari para maging balance. Kasi kung nakikita nyo, hindi siya balance yan, kailangan siya ganyan. Nakikita nyo naman para balance siya ganyan, ganyan. Kaya itong mga sobrang tali na to, ito ang magiging balancer. No. Pansin nyo yun? Yan di ba? Ganyan. Ganyan natin. Ganyan mga kasaranggola. Tapos, pansangga din to sa hangin. Paglagyan na natin ng plastic dito. Mag-balance na pag ganyan. Yan balance na. Okay, balance na. Balancing. Okay. Tapos dito pa. Ito din sa loob, lalagyan natin yung pag-ganon. Ganyan may pakita ko sa inyo. Para talaga walang tago. Walang sikreto. Lahat ibubunyag kung paano ang paggawa ng box kite. So, ganito yan. Paggawa ng box kite. Kahit anong saranggola, tiyagaan lang. Ayan ganyan. Pasok natin yan din sa loob. Hanggang din napansin yan? Yan, ganyan yan. Talayan natin yan ng ganyan. Pero bago natin talayan to, dito muna kasi napansin ko kailangan tumba natin. Dito na nga lang muna. Kasi andito na to.
Tapos, yan, dyan naman, yung dito rin yung gagawin nyo natin dyan. Ganyan, oh. Ayan, oh. Dito na tayo, oh. Yan. Ganyan ang mangyayari dyan. Para hindi siya gumanon sa taas. Kasi pag walang ganito pundasyon, may posibilidad gumanon yan sa taas pag mahanginan, pak! Kaya kailangan natin ng pundasyon. Pundasyones. Wala naman akong masamang intensyon sa'yo. Gusto ko lang naman ang kunting atensyon mo. Ang galing ng kumanta nun, viral siya. Yan, nakikita ninyo. Hindi na yan titiklop. Kasi ito ang magsisilbing pundasyon. Kitam. You can see. Ayan, napakaraming tali niyan. Ang dahilan ng bakit ng raming tali kasi yan, hindi na siya kikilos pag dito ng hangin, hindi siya titiklop. Kahit sang angle yan. Kasi tinalian natin, ito yung magiging pundasyon niya. Yung mga tali para hindi siya tumiklop pag siya ng hangin, mahagip ng hangin. So, ngayon babalutin na natin siya. Balot naman, guys. Ito ang ating gagamitin sa pagbalot ng ating saranggola. Bustik lang ang malakas. Baka bustik yan. At ito, yung charol. Baka charol yan. Ipapalot natin dito yan sa ating saranggola. Baka saranggola yan. So, ayun na nga. Tapos na natin siyang lagyan ng rugby. Kaya ang ating ang gagawin ay babalutin. Ito yung ating Maniwala kayo sa hindi, yung rugby pala natin ginamit ay last year pa natin na rugby yan. Ganyan talaga ang kaibahan pag branded yung inyong gamit. Kasi pang matagalan, magagamit mo siya ng matagal na panahon pag branded ang iyong gamit. At talaga naman ayan, ang ganda ng kapit. One year na, pero maganda pa ang kapit ng ating gamit na rugby.
remind ko lang pala sa inyo ha, yung rugby ay ginagamit yan sa mga sapatos, sa saranggola, hindi ginagamit pang hit-hit. So ayan na, buo na yung ating, saan na yun yung ating pandikit ay nawawala. Naman dito sa likod ay no. May konting sobra dito. Kailangan lagyan ng rugby. Alam nyo na para mabay dumikit. Ano pa? Wala na tong tama ngayon ng mga rugby kasi tinanggalan na ng gobyerno. Marami daw na-addict. Wala nang bangag sa panahon ngayon. Okay. Itong sobra, ang gagawin natin dito ay gugupitin. Sabay ganyan lang ang paggawa ng ating saranggola. Ngayon naman, ang ating gagawin ay lalagyan natin ulit ng rugby para mamaya pagpilit na lang. Dito na natin lalagyan ng rugby para matapos na yan at palipan natin. Ayun, ibabalot na natin ng red. Lagyan muna natin ng rugby para sa matibay na relasyon. Rugby, bustik. Itong rugby ay hindi ginagamit sa ilong, kundi sa sapatos, sa saranggola o kahit ano pang kailangan pagdugtungin. Gumamit ng bustik rugby. Hindi sa tao, kundi sa mga kailangan pagdugtungin. Pagdugtungin na tama. Wala na itong tama ngayon kasi tinanggalan na. Hindi, wala ka na ito mararamdaman.
So, ayan na. Ay pala niyan guys, dito natin itatali yung ating tali. Tapos dito sa taas. So mamaya update ko kayo, papalipad natin ito ating saranggola. Tayo, test flight itong ating ginawang saranggola. Para pagkatapos ng test flight ay i-deliver na natin sa kay kuya na nag-order nitong ating saranggola. So tara! So ito na guys, test flight na ginawang saranggola. Sana yung ating saranggola. Medyo malikot lang siya kasi nga yung hangin dito sa baba ay paiba-iba. Kaya malikot siya. Pero pag nasa taas nito, mataas na ay steady nang itong ating saranggola. Mas maganda na yung ganyan, no? Malikot. Yan o. Maganda ng lipad. Nandito na yung ating saranggola, yung ating buyer. Salamat sa pagbili ng ating saranggola. Legit. Thank you.